Ang tunay na paghahangad kay Kristo ay hindi lamang ang tumanggap ng mga biyaya, kundi ang manalig at magtiwala sa kanyang pagkadiyos. Kahit minsan, hindi natin maintindihan yung kanyang mga kilos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kinabukasan nakita ng mga taong naiwan sa dalampasigan na iisa lamang ang bangkang naroon. Nalaman nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad nang ang mga ito'y sumakay sa bangka dahil ang mga ito lamang ang umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at dumaong sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay. Matapos magpasalamat ang Panginoon. Kaya't nang makita nilang wala roon si Jesus at ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nang makita nila si Jesus sa ibayo ng lawa, siya'y tinanong nila, "Guro, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Totoo ang sinasabi kong ito. Hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkaing hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyan ang ibibigay sa inyo ng Anak ng Tao, sapagkat ipinapakita ng Diyos Ama na siya ang may ganitong karapatan." Kaya't siya'y tinanong nila, "Ano po ang dapat naming gawin upang aming matupad ang ipinapagawa ng Diyos?" "Ito ang ipinapagawa sa inyo ng Diyos. Sumampalataya kayo sa sinugo niya," tugon ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay desire. Mga kapatid, ngayong araw na ito sa ating ebanghelyo mula kay San Juan, naririnig natin ang mga tao na naghahanap kay Jesus matapos ang himala ng pagpaparami ng tinapay. Ngunit sa kanilang paghahanap, ibinunyag ni Jesus ang isang mahalagang bagay, ang tunay na layunin ng kanilang hangarin. At ang salita na ating pagninilayan ngayon ay paghahangad, desire o hangarin. Sinabi ni Jesus, "Hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga tanda na nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog." Isang tuwirang pananalita mula sa Panginoon. Alam niya ang laman ng puso ng mga taong ito, na ang kanilang paghahanap ay bunga ng pangangailangan, hindi ng pananampalataya. Mga kapatid, tanungin natin ang ating sarili, ano ba talaga ang hangad natin kay Jesus? Hangad ba natin siya bilang Diyos o bilang tagatustos ng ating mga pangangailangan? Hangad ba natin siya dahil sa kanyang katotohanan o dahil sa kanyang mga biyaya lamang? Ang ating intensyon ay mahalaga sa ating ugnayan sa Diyos. At ito ang nais linisin ni Jesus sa puso ng bawat alagad. Nagpapaalala si Jesus, "Huwag kayong magsikap para sa pagkaing nasisira, kundi para sa pagkaing nagbibigay ng buhay na walang hanggan." Sa mundong ito, natural lang na tayo'y naghahangad ng tinapay. Tinapay ng seguridad, tinapay ng tagumpay, tinapay ng kalusugan at kasaganaan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ipinapaalala ng Panginoon, may mas mahalaga kaysa sa tinapay ng mundo. Ang pagkaing nagbibigay buhay, magpakailanman. At ang pagkaing iyon ay walang iba kundi ang kanyang sarili. Tinanong ng mga tao si Jesus, "Ano ang dapat naming gawin upang aming magawa ang mga gawa ng Diyos?" At sinabi niya, ang gawain ng Diyos ay ito, manampalataya kayo sa kanyang isinugo. Kaya nga, mga kapatid, higit sa lahat ng gawain, proyekto o serbisyong panlabas, ang unang inaasahan ng Diyos ay ang isang pusong may pananampalataya.
Ang tunay na paghahangad kay Kristo ay hindi lamang ang tumanggap ng biyaya, kundi ang manalig at magtiwala sa kanyang pagkadiyos. Kahit minsan, hindi natin ito maintindihan, lalo na yung kanyang kilos sa buhay natin. Marami sa atin ang madaling lumapit sa Diyos kapag may pangangailangan. At hindi masama iyon, dahil alam ng Diyos na tayo mga anak niyang nangangailangan. Ngunit ang paanyaya ni Jesus ay mas malalim, mas mataas, mas banal. Hangarin mo ako, hindi lang ang aking biyaya, kundi ako mismo. Sa panahon ng panalangin, sa oras ng katahimikan, sa gitna ng kawalan, hanapin mo ako. Hindi lang ang sagot sa iyong mga problema. Hangarin mo ako, hindi lang ang kaginhawahan. Ngayong araw, tinatawag tayo ng Diyos na suriin ang ating puso. Bakit tayo nagdarasal? Bakit tayo nagsisimba? Bakit tayo naglilingkod? Kung ang ating hangarin ay malinis, kung ang ating ugnayan sa Diyos ay bunga ng tunay na pagmamahal at pananampalataya, doon tayo pinupukaw ng Espiritu Santo tungo sa mas malalim na pagkilala sa Diyos. At sa paglilinis ng hangarin, nababago ang ating buhay. Nagiging wagas ang ating pananampalataya. Nagiging totoo ang ating pagsunod kay Kristo. Kaya nga mga kapatid, ang Diyos ay hindi lamang tagatugon ng ating pangangailangan. Siya yung ating Panginoon, ating tinapay ng buhay, ating walang hanggang hangarin. Kahit ngayong araw na ito, magdasal tayo. Panginoon, linisin mo ang aking hangarin. Tulungan mo akong hanapin ka. Hindi lang sa tuwing ako'y may kailangan, kundi sa lahat ng sandali. Naway ikaw ang maging tunay kong hangarin sa puso, sa isip, at sa buong buhay ko. At alam niyo po, kapag siya ang ating hinanap, matatagpuan natin ang lahat sa buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo po kaming hangarin ka sa buhay na ito. Upang sa ganoon, matagpuan namin ang lahat ng aming hinahanap. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, inaanyayahan ko po kayo sa isang biyayang paglalakbay ng pananampalataya, isang pilgrimage sa Eastern Europe na gaganapin mula October 4 hanggang October 21 sa taong ito, na sasaklaw sa 8 kahangahangang bansa, sa Switzerland, Liechtenstein, Germany, Austria, Czech Republic, Slovakia, Hungary at Poland. Ang tampok ng banal na paglalakbay na ito ay ang ating debosyon sa Divine Mercy o Banal na Awa, isang tema na napapanahon sa atin ngayon sa panahon ng pagsubok at pananabik sa pag-asa. Gaya ng sinabi ng ating yumaong Santo Papa Francisco, "The mercy of God is the sure source of our hope." At sa ating paglalakbay, bibisitahin po natin ang mga sagradong lugar kung saan sumibol at lumaganap ang mensahe ng awa ng Diyos. Bibigyan din natin ang Poland, ang bansang sinilangan ni Saint Faustina Kowalska at Saint John Paul II, mga tagapagdala ng mensahe ng banal na awa sa buong mundo. Ito hindi lamang isang biyaheng panlabas, kundi higit sa lahat, isang panloob na paglakbay ng puso. Isang pagkakataong mapalalim ang ating pananampalataya. Maranasan ang kagandahan ng simbahang Katolika sa Europa at muling pag-alabin ang ating pag-asa. Para po sa mga interesadong sumama sa akin, maaaring makipag-ugnayan kay Toby sa numerong 0917-317-4536
o magpadala ng email sa inquiry@tobiahe.com. Magsama-sama po tayo sa isang paglalakbay ng panalangin, kultura at biyaya. Huwag palampasin ang pagkakataong ito na muling matuklasan ang Diyos na buhay, maawain at laging nag-aanyaya. Halina po kayo, maglakbay tayo kasama ang banal na awa patungo sa mas matibay na pag-asa.